Kumusta? Tara't himayin natin ang isang napaka-interesanteng propesya mula sa Biblia. Isang 70 taong pagkawasak na matagal ng palaisipan sa mga historiador. Paano mo nga ba bibilangin ang 70 taon kung hindi malinaw kung kailan ito nagsimula? Halika, alamin natin. Alam nyo, inuhula sa Biblia ang isang 70 taong pagkawasak para sa Jerusalem. Pero yung pagtukoy kung kailan ba talaga yung start at end nito, yan ang naging malaking misteryo sa loob ng maraming siglo. So, saan ba tayo magsisimula? Well, syempre, doon mismo sa propetang naglatag ng babalang ito. Walang iba kundi si Propeta Jeremiah. Siya ang nagbigay ng isang tiyak na timeline ng paghatol at pag-asa. At napakalinaw ng sabi niya, di ba? 70 taon na maglilingkod sila sa hari ng Babylonia. Pagkatapos niyan, hahatulan na rin ng Babylonia at makakabalik na ang Juda. Napaka-espesifiko. Pero dito na nagkakaroon ng konting problema. Kasi kapag sinilip na natin yung mga talaan ng kasaysayan, parang hindi nagtutugma ang mga pahiwatig. At dito na nagsisimula ang tunay na misteryo. At dito talaga nagiging komplikado ang lahat. Tingnan nyo to yung libro ni Jeremiah at yung 2 Kings, pareho na sa Biblia yan pero magkaiba ang binibigay nilang taon para sa parehong mga pangyari. So, paano na yan? Alin ang tama? So, nagkamali ba silang sulat? Well, ayon sa ating pinagkukunan, hindi naman siguro. Malamang, resulta lang to ng iba't ibang paraan ng pagtatala ng petsa noong unang panahon. Halimbawa, yung isa, baka nagsimulang magbilang sa simula ng pag-atake, yung isa naman, nung natapos na. Kaya mukha silang magkasalungat, pero pareho lang pala ang tinutukoy. Kaya ito yung pinakamahalagang kailangan nating tandaan, hindi ito nangyari ng biglaan, hindi isang bagsakan lang. Sa halip, ito'y isang serye ng mga deportasyon, paunti-unti sa loob ng maraming taon. At dito sa timeline na to, kitang-kita natin yung 4 na yugto. Nagsimula yan noong 606 BC. Diyan kinuha yung mga piling tao, yung mga elite, kasama na si Daniel. At yan na, diyan mismo nagsimula ang ating 70-year countdown at nagtuloy-tuloy pa yan hanggang sa tuluyan ng bumagsak at mawasak ang Jerusalem at ang templo. Okay, so fast forward tayo. Ano na ang nangyari pagkatapos ng 17 taon? Dito na papasok yung pinaka-exciting na bahagi, yung katuparan ng propesiya. At ayun na, saktong-sakto. Pagkalipas ng 70 taon, bumagsak ang imperyo ng Babylonia. At ang bagong hari, si Ciro ng Persya ay nag-utos. Isipin nyo, nag-utos siya na pauwiin ang mga Hudyo para itayo muli ang templo. Talagang eksakto sa propesya. At kung titingnan natin yung mga numero, lumalabas talaga. Depende kung saan mo gusto magtapos ng bilang, sa utos ba ni Ciro o doon sa mismong paglalatag ng pundasyon ng bagong templo. Pareho pa rin. Lumalabas na eksaktong 70 taon. Ang galing, di ba? Pero teka, hindi pa pala dyan nagtatapos ang kwento. Ayon sa ating pinag-aaral, etong buong 70-year countdown na ito, mayroon pa palang mas malalim na kahulugan. At ito yung pinaka-importante sa lahat. Hindi raw yung eksaktong bilang na 70 taon ang punto. Ang totoong punto raw ay yung mismong karanasan, yung katotohanang nabihag sila ng Babylonia. Bakit kamo? Kasi ang Babylonia ay naging isang simbolo. Yung Babel ni Nimrod noon, yung Babylonia ni Nebuchadnezzar, mga anino lang daw yan ng isang mas malaking bagay sa hinaharap na tinatawag na Dakilang Babylonia. Kumbaga, yung nangyari sa kanila, yung pagkabihag, yung pagsubok sa pananampalataya, parang isang blueprint lang yan, isang babala tungkol sa isang espiritual na pagkabihag na darating pa. Kaya ito ang tanong na iniiwan sa atin. Kung ang buong kwento ng sinaunong Babylonia ay isang malaking pagsubok sa pananampalataya, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa mga pagsubok na haharapin pa natin sa hinaharap? Sabi nga nila, kung nauulit ang kasaysayan, siguro nga yung pag-unawa sa nakaraan ang susi para makapaghanda tayo sa hinaharap.